ating pamagat na The Paradox of Generosity. Ito po ay ating palalawakin at makikita natin ang lalim ng ating pag-aaralang talata. Ngunit bago po yan, ay meron pong balita na atin po na mababasa at mapakinggan, mapanood din sa social media at sa telebisyon. Ito po ay recent event lamang na nakapag-capture ng atensyon ng ating bansa. Na in-announce ng Pilipinas ang plano na mag-acquire ng US Typhoon missile system para palakasin o i-bolster ang ating maritime security. Ang significant investment na ito sa ating defense ay nagbibigay liwanag o nag-highlights ng kahalagahan ng strategic planning and resource allocation. At sa kapareho din ikangayugan, ang Proverbs 11:24 na siyang ating magiging tampo sa pangaraw ngayon ay nagtuturo tungkol sa paradox of generosity, na kung paano ang ating bansa ay nag-i-invest para sa kanyang future security, tayo rin ay tinatawagan na mag-invest in the lives of others through generosity. Doon po sa New King James Version na mas malapit po sa original na salin, ay ang nakalagay ganito: There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Yan po yung sinasabi sa Proverbs 11:24. Ang karunungan po ng Proverbs na ito ay humahamon sa atin na magtiwala sa Diyos sa kanyang probisyon at unawain ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa pagtatago or sa pag-hoarding ng ating mga resources, kundi sa pamagitan ng pag-share o pagbabahagi nito sa malayang kaparaanan. Ngayon, sa ESV, the same verse, ganito naman ang pagkaliwat. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffers want. Ibig sabihin ng want, pangailangan o pagkukulang, nagkukulang ika nga. Kaya, ang verse na ito ay nagsasadya sa atin na yung nabibigay ng malaya ay kalimitang nakastagpo ng mga pagpapala na higit at higit pa. Kaya, masasabi natin na generosity leads to blessing. At ito ay nakaayon o naka-align doon sa biblical principle na matatagpuan natin sa 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6 na sinasabi, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Yun daw na naghahasik ng kaunti lamang or bahagya lamang, kapag nag-ani ay kaunti rin lamang. At yung naghahasik ng binhi ng masagana, mag-aani rin daw ng masagana. So dito ay naka-include din yung heart attitude na nangungusap ang ating talata tungkol doon sa likod ng pagbigay. Sapagkat ang isang mapagbigay na puso or generous heart ay nagre-reflect ng pagtitiwala sa probisyon ng Diyos at desire na magpala sa mga iba. Samantala o sa kabaligtaran nito, yung puso ng kuripot ay kalimitan na nag-uugat mula sa takot at pagkamakasarili. So, ang pinagkuhanan natin ay Book of Proverbs. It is a collection of wise sayings at instructions. Pangunahin ay attributed to kay King Solomon. At later on, yung mga iba, si Agor, si Lemuel, ay nagbigay din ng kanilang contribution. Ang Book of Proverbs, ang layo nito ay mag-impart ng karunungan at kaunawaan na tinutulungan ang mga tao ng Diyos upang mamuhay ng matuwid at maayos na pamumuhay. Ang tema naman ng aklat na ito ay kasama rito yung pagkatakot sa Panginoon bilang saligan ng karunungan, yung kontra sa pagitan ng wisdom at kabaligtaran ng wisdom ay kahangalan, folly sa English. At yung practical advice sa iba't ibang aspekto ng araw-araw na pamumuhay, kagaya ng katapatan, kasipagan, tungkol sa mga pananalita at tungkol sa mga relasyon. Ngayon, sa King James Version, ganito ang pagkasulat ng Proverbs 11:24. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. So yung ginamit dyan, mga kapatid, yung scattered, or ibig sabihin lang nga scatters, no? Kasi yung sinaunang pagbasa nila o pagsalita nila, yung S ay naging TH. So, scatters. Ang termino na to sa original na Hebrew ay nagpapahiwatig ng isang
generous distribution of resources. At ang sabi, yet increaseth, na nag-indicate na despite na nag-give away ka, yung person nakaranas ng increase. Ngayon, ano ang significance nito sa theology? Una, malalaman natin yung divine economy o makalangit na ekonomiya ng Diyos. No? Na kung saan generosity leads to blessing and withholding leads to lack or pagkukulang. No? Pangalawa, makikita natin dito ang tungkol sa faith and trust. Hinahamon ng talata na ito ang mga mananampalataya na magtiwala sa provision ng Diyos. By giving freely, dinedemonstrate ito ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ay magsusupply ng kanilang mga pangailangan. Ngayon, anong significance sa kasalukuyang panahon? Sa gospel motivation, ang ating pagiging mapagbigay or sa English ay generosity, ay kinakailangan may motibasyon ng Ebanghelyo na naunawaan na ang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo ang nagtutulak sa atin to give freely. Yamang nalalaman natin na tayo tagapangasiwa or stewards ng biyaya ng Diyos. Ang buhay ng ating Panginoon Kristo at ang kanyang sakripisyo ay nagbibigay sa atin ng halimbawa na or huwaran ng ultimate act of giving. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay na malaya, hindi siya napipilitan. Ito ay nagresulta sa kaligtasan at kayamanan o kasaganaan sa spiritual na aspeto ng maraming mga tao. Kaya, generosity counts. Tayo mga Kristiyano ay nangailangan din na i-exercise ang generosity sa lahat ng areas ng ating mga buhay. Ito ay gayon sapagkat generosity is a reflection of God's character and a response to His grace. Tumanggap tayo ng bayaya ng Panginoon at ito yung ating tugon. Kaya beware of negligence. Tayo, mga Kristiyano, tayo tinatawagan na i-reflect yung puso ni Kristo sa ating mga pagkilos. Kaya yung pagpapabaya sa generosity means namimiss natin yung mga opportunities na ma-demonstrate ang pag-ibig ni Kristo at pagkahabag sa mga iba. Na ito ay magiging sagabal sa ating pag-witness at impact sa mga iba. So tandaan natin, generosity reflects the heart of Christ, leading to true riches and blessing. Ang generosity ay hindi lang doon sa mga tao na mayroong mga material na mga bagay sa gana doon. Sapagkat generosity ay hindi po ito dapat iisipin na patungkol lamang sa material wealth. Okay? At mamaya ay papaliwanag po natin yan. Ang ating Panginoon Kristo, ang ultimate example ng selfless giving na sinakripisyo ang kanyang buhay para sa katauhan. Kapag tayo ay nagbibigay generously, kinakatawan natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag. Kaya masasabi natin na ang pagiging mapagbigay or generosity ay nagpapayaman ng ating mga buhay sa mga pamaraang lumalampas sa financial gain, kagaya ng pagpapalalim ng pagkipag-ugnayan or relasyon sa mga iba at pag-grow doon sa spiritual maturity. Kaya yung blessing ng generosity, kabilang po dyan yung provision ng Diyos, yung kanyang favor, at yung katuwaan na tayo makatulong sa mga iba. At yung pong fulfillment na nanggagaling mula sa pamumuhay natin na nakaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya tanong natin, how does living generously as Christ did transform our lives and the lives of those around us? Ito po ang sagot. Generosity becomes a witness to the world. Ano ang ibig natin sabihin? Una, balikan natin yung parang cultural background yan. Alam po ninyo, sa ancient Israel, ang society, ang tawag sa kanila ay agrarian, no? Yung mas maraming bilang sa kanila ay nasa agrarian. At yung community, yung kanilang well-being ay dependent talaga doon sa agricultural practices at yung mutual support. Sila ay nagtutulungan sa bawat isa. At yung pong mga farmers, kalimitan po ay nag-scatter sila, nasasabog ng mga binhi generously. Napakagalante ika nga. At during planting season, yung pagtitiwala na masaganang ani, yun po ang susunod doon. Kaya po yung pagkilos ng scattering seed or paghahalos ng mga binhi, ito po isang direct illustration ng principle ng generosity na nag-uuwi sa kasaganaan. Kaya
ang ginamit doon sa verse natin na Proverbs 11:24, scatters. Kasi scatters ini-scatter mo. Inihagis mo, sinasabog mo. Or sa ibang salita, sinasaboy. So by sowing generously, ang mga farmers, nag-expect sila na sila ay umani ng plentiful harvest na magpo-provide para sa kanilang mga pamilya at magiging sanay din para naman sila makapag-share sa mga iba sa kanilang komunidad. At ganun din pananalita, yung mga ayaw nilang gawin yung pagiging mapagbigay, wini-withhold nila yung kanilang resources sa pamagitan ng hindi sila naghahasik ng marami, kaunti lang. Bandang huli, ang kinakaharap nila ay kakulangan. Kaya itong pagkukulang ng generosity ay maaaring magdala doon sa kakaunting harvest. Ang cultural context po na ito ay nagbibigay sa atin ng linaw doon sa biblical principle na yung pagiging mapagbigay o yung generosity ay nag-uwi sa mas malaking mga pagpapala at yung pagiging makasarili or selfishness ay nagresulta sa kakulangan. Kaya kung unawain natin ang agricultural practice ng ancient Israel, ay makikita natin na kung paano ang principle ng generosity ay parang nakatahi doon sa tela ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At kung paano ito na natiling relevant para sa atin ngayon. Kaya, ang generosity ay nagiging powerful witness to the world. Kapag tayo mga Kristiyano ay nabubuhay generously, it demonstrates the love of Christ in tangible ways. At ito maaaring magbukas ng mga pintuan para sa pagbabahagi ng gospel. At makakapag-anyaya ka sa mga iba na maranasan nila ang transformative power ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sa mundo na kalimitang kinakarakterize ng pagiging ganid at pagkakaroon ng mga tao ng self-interest, ang mga pagkilos ng pagiging mapagbigay ay maaaring isang guiding light ng pag-asa at refleksyon ng mga values ng kaharian ng Diyos. At pangalawa po, ito nakatutulog din sa ating personal transformation. Alam niyo, sa personal level, ay yung mabuhay na generously, ito po ay nagtatransform mismo doon sa taong mapagbigay. Sapagkat ito po ay nagkukultivate ng virtues, kagaya po ng compassion, yung pagiging mahabagin, humility or kapakumbabaan, and gratitude, mapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang mga virtues na ito ay mahalaga po. They are essential for personal growth and spiritual maturity. Kaya ang punto lamang natin na ito, generosity, which is modeled after Christ, transform lives by reflecting God's love. Ang sinasabi natin, generosity which is modeled after Christ, ano ba yung modelo na ipinakita ng ating Panginoon sa Kristo? Sinabi niya Apostle Paul, ito ginawa ng Panginoon sa 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, so that you, through His poverty, might become rich. You see? Ang sacrificial giving na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ang ultimate example ng generosity. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang example, kinakatawan natin ang kanyang pag-ibig at selflessness sa ating sariling mga buhay. Sabi nga ni John Piper, the grace of God in the gospel turns our hearts from self-centeredness to Christ-centeredness, and from hoarding to sharing. When we see the infinite generosity of Christ, who became poor so that we might become rich, it transforms our hearts and compels us to be generous. So, you see, ang mga salita na ito ni John Piper ay maganda at malinaw na nagpapakita ng transformative power ng grace ng ating Panginoon sa Kristo. Nakikita natin ang walang hanggang generosity ni Jesus na nagbigay ng kanyang kayamanan sa langit para pagpalain tayo. At dahil dito, hinihikayat tayo na lumayo sa pagiging self-centered or makasarili at magsimulang mag-share. Ito isang makabuluhang pagbabago mula sa paghawak ng ating mga resources papunta sa generous na pagbibigay. Alam natin na sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, dumanas siya ng hirap dito sa mundo, siya ay Diyos, mayaman, pag-aari niyang lahat. Pero dahil sa kanyang ginawa, tayo naging mayaman sa mga paraan na higit pa sa material na kayamanan. Isang halimbawa na lang, ang malapalasyo na nag-aantay sa atin at ang mga blessing na ating nararanasan. So, sa parehong mga talata sa 2 Corinthians 8:9, Proverbs 11:24, nakikita natin ang isang banal na prinsipyo na ang generosity ay nagdudulot ng kasaganaan
maging ito man ay spiritual o material. At ang mga pagbabago ito ng ating mga puso ay tunay na nasa puso ng pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 5:16, sabi doon, "Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven." So dito, hinihikayat tayo ng ating Panginoon Jesus na hayaan ang ating liwanag na magningning sa harap ng iba sa pamagitan ng mabubuting gawa, upang makita nila ito at luwalhatiin ang ating Ama sa langit. Ito'y naaayon sa ideya ng pamumuhay na nakasentro sa ating Panginoong Kristo, kung saan ang ating mga aksyon ay pinapagana ng biyaya at kabutihan ni Jesus. Kapag nakita natin ang walang hanggang generosity ni Kristo na naging mahirap upang tayo maging mayaman, ito'y nagpapabago ng ating mga puso at humihimok sa atin na maging mapagbigay at hindi makasarili. So, acts of generosity reflect God's love and goodness to the world. When we give generously, we shine the light of Christ, drawing others to glorify God. So, anong kahulugan nito ngayon? Hayaan niyong sumahin ito doon sa nakasulat sa Institute of Christian Religion na aklat ni John Calvin. Sabi niya, "We are not to consider what men merit themselves, but to look upon the image of God in all men, to which we owe all honor and love. Therefore, whatever man you meet who needs your aid, you have no reason to refuse to help him." So dito, binibigyang diin ni John Calvin na yung generosity ay dapat mag-motivate sa pamagitan ng recognition ng imahe ng Diyos sa bawat tao. Kaya ito ay naka-align sa biblical na panawagan na ibigin at maglingkod sa mga iba, reflecting God's love through our actions. Kaya yung mga panatang ito ni John Calvin ay magandang nagpapaalala sa atin ng mga gawi, mga pagkilos ng generosity ay tulak dapat ng recognition of God's image in every person. Kaya ang perspective na ito naka-align perfectly sa biblical call to love and serve others ay tumutulong na mag-acknowledge doon sa makalangit na kung saan nakikita natin ang Diyos sa bawat tao nating nakakasalamuha. We are compelled to extend love, honor, and help, reflecting God's boundless love through our actions. Kaya sinasalamin pa rin ito ang mga prinsipyo na binasa natin sa 2 Corinthians 8:9, Proverbs 11:24, na kung saan generosity and selflessness are seen as divine virtues that leads to true richness and abundance in life. Kaya naman, baka tayo ay magkamali, no? Kasi makakapakinig tayo, nakakapanood tayo sa social media, sa television, mga tele-evangelists, nagtuturo ng tinatawag na prosperity gospel. Hindi po natin ine-embrace ang prosperity gospel. Iba po yan sa biblical principle. Okay? So, para makita natin, andito po yung ating graph or table na kung saan makita na sa tatlong mga bagay, napakalaki po ng pagkakaiba. Halimbawa na lamang sa motivation. Sa prosperity gospel, it is often motivated by the desire for personal financial gain. Biblical principle is motivated by a desire to reflect God's character and trust in His provision. Ngayon, yung resulta or outcome sa prosperity gospel, it emphasizes material wealth as a primary outcome. Na kapag ikaw ay naging malapit sa Diyos, mapagbigay ka, napaka-generous mo, ay talagang pangunahin merong kayamanang material. Pero sa biblical principle, ang outcome niyan is it focuses on spiritual and communal benefits. Sa theological foundation, ang prosperity gospel, it selectively uses Bible verses or scripture to support its claims, often taking verses out of context. Basta sitas na lang na sitas, na nakakita ng pagbibigay na laging, of course, sa pagbigay, meron ng pangako ng pagpapala, pero hindi naman nila tinitingnan maigi kung ano ang nais iparating ng mga talatang kanilang kinukuha. Samantalang, yung biblical principle ng generosity is rooted in Scripture's broader teaching on generosity, faith, and God's provision. Kaya, huwag nating akalain na porke nagtuturo tayo dito ng generosity at ina-highlight natin yung blessing na matatanggap sa pagiging mapagbigay, ay itinuturo natin ang prosperity gospel o yung pinangahawakan natin. Hindi po. Hindi yan ang ating pinangahawakan. So, bilang ilustrasyon, tingnan natin yung bamboo plant. Ang bamboo plant, yan po ay napagandang ilustrasyon. Napakaganda po niya sapagkat yung principle ng generosity ay pinapakita din po nito. Alam niyo po ba na yung bamboo seeds, kapag po yan ay itinanim, they require a lot of care and patience.
Sapagkat yung first few years, kakunti lang po yung visible growth mula doon po sa ground. Pero, during this time, yung pong bamboo or kawayan, nagde-develop po siya ng strong root system na magsusuporta sa kanyang mabilis na pagyabong later on. So after 7 years of seemingly slow progress, yung pong bamboo bigla na lamang siyang sisimula na lumago sa isang kamangha-manghang rate. Sometimes up to 3 feet sa isang single day. Ang rapid growth po nito ay nagiging posible because doon sa extensive root system, no, na na-develop niya during the initial years ng kanyang pagsimulang pagkakatanim. So, nandyan, no? So, ano ang application niya sa generosity? Yung developing roots, yung kung paano ang bamboo plant nag-develop siya ng strong root system. Bago ito makita talaga na nag-grow, yung ating mga acts of generosity ay nagtatayo ng pundasyon ng trust, relationships, and community. Yung mga roots o mga ugat ay hindi naman kinakailangan na nakikita agad, but they are crucial for future growth. Ngayon, pag yan ay nagkaroon ng visible growth, no? Kapag dumating na yung time, yung impact po ng ating generosity ay nagiging evident. Nakikita ng malinaw at kalimitan sa mga paraan na hindi po natin talaga inaasahan. The blessings and positive changes na nagresulta sa magitan ng ating pagbigay, ito po ay pwedeng mag-grow rapidly, no? And significantly, kagaya po ng bamboo. At yung sustained impact niyan, yung mabilis na paglago o pagyabong ng bamboo ay sinusustinahan ng malalim na pag-ugat nito. Kung paano yung long-term effect ng ating pagiging mapagbigay ay nasusustinahan ng matibay na pundasyon na ating itinatayo through consistent, selfless giving. Kaya ang hamon sa atin ay ganito. How can you show Christ-like generosity this week? Ito tanong sa atin, paano ba natin magagawa yan? Hindi naman tayo maraming pera o wala tayong talagang perang pwedeng ibigay sa mga iba. Ito po yung pagiging mapagbigay. Pwede nga help a neighbor. You see? Ang pagtulong sa kapwa ay hindi na kailangan ng pera. You offer to assist a neighbor with a task. Halimbawa, kalimitan nangyayari sa amin sa probinsya, kapag merong ikakasal, yung mga kapitbahay, sila ay nag-offer ng tulong na doon sa pagluluto, paghuhugas ng pinggan, pag-aasikaso sa mga upuan, mga lamesa doon. You see? Nagiging mapagbigay sila. They offer their time, their strength, their effort. Or you can donate to charity. You give a local charity or food bank sa pamagitan ng, of course, pwedeng financial support or sa pamagitan ng pag-donate ng mga items na kailangan po nila. You can even share a meal. Invite someone over for a meal or bring food to someone in need. See? And napakadali naman ito. Kaya mong gawin ito. Dito na kailangan ng may pera kang marami. Be kind. Perform random acts of kindness. Even offering a smile and kind word. Yung hindi ka lang maging harsh sa mga iba. At ikaw ay marunong mag-appreciate ng nagagawa ng mga iba. Yan po isang bagay na pagiging generous. So these actions reflect the love and compassion of Christ, making a positive impact on those around you. Kaya ito, tama-tama, no? Papasok ang taon. Nawa ito, isama natin sa ating resolusyon kung wala tayo dito or kung mahina tayo sa aspeto nito, ito yung palakasin natin bilang ating New Year resolution. At bilang halimbawa ng generosity, ay papakilala ko sa inyo si Mr. Truett Cathy. No? Truett, ang pinili niya ay Cathy. Siya po yung founder ng Chick-fil-A. Meron po siyang talagang yung pang-example ng modern Christian na nag-exemplify ng Christ-like generosity. Isinilang siya noong 1921 at itinayo nga niya yung Chick-fil-A at naging isa sa mga largest fast food chain sa United States. Hindi lang po ito nakilala sa kanyang pagkain, kundi nakilala din sa kanyang commitment doon po sa Christian values. Halimbawa, pag Sabado, sarado po sila. Sapagkat nakapag-decide si Mr. Cathy na sara ang lahat ng Chick-fil-A restaurant pag linggo upang ang mga empleyado niya ay makapagpahinga sila at makasamba sila kapag gusto nila. At ang practice na ito ay nag-reflect ng commitment na luwalhatiin ang Diyos and i-prioritize ang mga tao over profits. Isa pa, meron po siyang scholarship programs. Okay? Na kung saan si Mr. Cathy ay nag-establish na ng Chick-fil-A Leadership Scholarship Program na nag-a-award ng millions of dollars na scholarship
sa mga employee niya upang suportahan sila sa kanilang edukasyon at sa kanilang personal development. At meron din siyang philanthropy and community support. Tinayo niya ang Windshape Foundation. Si Mr. Truett Katie ay sumusuporta sa mga iba't ibang charitable causes, kagaya ng foster homes, summer camps, and college programs. At ang mission ng foundation niya, yung Windshape Foundation, is to shape winners by helping young people succeed in life. Meron din po siyang disaster relief. Kilala po ang Chick-fil-A bilang mabilis po sa pagresponde sa mga natural disasters. Nagpo-provide ng pagkain at suporta sa mga naapektuhang mga komunidad. And this generosity extends beyond the business interest, na nire-reflect ang genuine concern for the well-being of others. At bukod dyan, ay meron pa rin po siya na personal acts of kindness. Meron siyang mentorship and guidance. Kilala po siya na personally talaga nagme-mentor po siya sa mga young people at nag-o-offer ng guidance sa mga nangangailangan. Kaya yung kanyang personal generosity and willingness to invest time in others' lives, gumawa po ito ng significant impact on many individuals. Kaya sabi nga niya, ang kanyang prinsipyo ito, every child I know who overcame long odds and grew into a responsible adult can point to an adult who stepped into his or her life as a friend, a mentor, and a guide. So, malaki daw ang influensya ng may isang tao, o kung sino man tao yung naka-influensya sa isang bata, na pagdating ng araw, pag siya dumating na sa adulthood, siya ay successful sa kanyang well-being. Nagiging responsable sa kanyang komunidad. Kaya ang point lang natin, itong buhay ni Mr. Truett Katie at yung kanyang business practices, nagre-reflect ng puso ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng acts of generosity and service. Ang kanyang commitment na mag-give back at sumuporta sa mga iba ay nagsisilbing powerful example of living out Christian values in everyday life. Kaya nga, sabi ni Tim Keller, a lack of generosity refuses to acknowledge that your assets are not really yours, but God's. Generosity is a profound indicator of our spiritual health. Dito, sumasang-ayon tayo kay Tim Keller na ang isang pagpapakita ng pagiging generous ay inahayag natin na kinikilala natin na kung ano mang meron tayo, yun ay sa Diyos. Kaya, by considering the example of Truett Katie at yung transformative power ng generosity, tayo ay in-encourage na mamuhay generously, maging mapagbigay, reflecting Christ's love and making a positive impact on those around us. Kaya ito pang iniiwan sa ating konklusyon. Tinuturo ng Proverbs 11:24 na true generosity, modeled after Christ, transforms lives by fostering community, addressing needs, and reflecting God's love. As we go forward this week, let us embody Christ-like generosity in our actions, trusting that our selfless giving will bring blessings to others and glorify God. Kaya, doon po sa tayo ay nagagamit tayo ng Panginoon para makapagdala ng kaluluwa sa Kanya, ay malaking tulong po yung meron tayong virtue na pagiging mapagbigay. Nakakabuo ito ng intimate relations or closeness sa mga iba para tayo ay kanilang paunlakan sa ating imbitasyon na makinig ng salita ng Diyos, pakinggan ang magandang balita ng kaligtasan, mahihayag natin sila sa pagsisimba sa church. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa karunungang matatagpuan sa Proverbs 11:24 na nagtuturo sa amin ng isang napakahalagang katotohanan na ang pagbibigay na naaayon sa halimbawang ipinakita ng aming Panginoon sa Kristo ay nagpapayaman ng mga buhay at nagbibigay ng mga pagpapala sa mga nasa paligid namin. At habang amin pong sinasalamin yung ultimate example ng Panginoong Jesus na ibinigay ang kanyang sarili ng malaya para sa amin, para sa aming kapakanan, kami po ay napapalahanan ng panawagan na mamuhay ng pagiging mapagbigay. Tulungan mo po kami na magawa namin, ikatawan namin, maging representative kami ng Christ-like generosity sa aming pang-araw-araw mga pagkilos. Na nagtitiwala na ang selfless giving ay magbibigay ng walhati sa inyong pangalan at mga pagpapala sa mga iba. Nawa po ang aming mga puso ay maging bukas sa pangailangan ng mga nasa paligid namin
at nawa po masumpungan namin ang kagalakan sa pamagitan ng pagbibigay. Yamang nalalaman namin na sinabi ng Panginoong Jesus, it is more blessed to give than to receive. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo,